ang ubod ng lakas na bagyong Yolanda sa dagat Pasipiko 1,221 kilometers east of Mindanao. Maganda po tayo dahil papasok po ito sa bansa mamayang alas 2 ng madaling araw, around that time po. Sa maximum sustained wind sa 175 kilometers per hour at gustiness o pagbungsong 210 kilometers per hour. Sa bilis na 30 kilometers per hour, tatama po ito sa lupa o maglalandfall sa Biyernes ng alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Samar o Leyte. Tatawid po ito ng Visayas at dadaanan ng mga probinsya ng Bohol, Cebu at Panay Islands bago lumabas sa may Mindoro sa Biyernes o Sabado. Si Super Typhoon Yolanda inaasahang mananatili sa Philippine Area of Responsibility hanggang Linggo. Nakuna niya ang bagsik ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Pati na po ang pagragasa ng baha sanhi ng storm surge. Narito report. Maayong buntag sa tanan. Tulo na kaadlaw ang milabay sukad sa pag-igo sa bagyong Yolanda. Apan, ang paglaom nagpabilin dinhi sa Barangay 11, syudad sa Tacloban. Pwede ba kita ma-interview, ma'am? Sa'yo mangalan? Rosa. Aling Rosa, unsa man ang imong gibati samtang nag-igo ang bagyo? Ang gibata yun, grabe nga kahadlo, kusog kay sa kakusog na hangin, sa grabe nga ulan, abigin na akong mamatay na yun ni. Giun sa man ninyo pag-survive sa unang adlaw sa bagyo? Lisod kaayo kay walay pagkaon, walay tubig. Pasalamat na lang gid mi sa Dios nga lagi abot karon nga hinabang, wala gid na among makuan karon. Salamat, Aling Rosa, no? Ato usab interviewon si Mang Juan nga ani adri sa medical station mahitungod daw na samdan iyahang asawa. Mang Juan, unsa man imong labing kinahanglan karon? May buntag sa tanan, ako si Mang Juan. Nagpasalamat ko nga naamo diri karon kay kinanglanon ako ang pagkaon ug tambal sa akong asawa kay samaran siya sa bagyo nga Yolanda. Ug karon ani kita sa medical station kung diin daghan mga nasamdan. Ato usab interviewon ang usa ka medical team para sa dugang impormasyon. Ma'am, unsa may panghitabo diri sa medical station? Mamayang adlaw sa tanan. Ako ug ang akong team usa ka volunteer diri sa panghitabo sa Yolanda ug ang atong mga pasyente diri ug mga biktima kinahanglan gyud og tabang. Kinahanglan pa gyud mi og dugang mga volunteers ug mga nurses ug labaw sa tanan kinahanglan pa gyud mi og dugang medical assistance, mga tambal, mga habol ug dugang nga mga pagkaon sa mga biktima. Salamat. Usa-usab ka biktima sa bagyong Yolanda si Aling Merna. Ato usab siyang interviewon. Kumusta man ang imong gibati, ma'am? Go lagi, ma'am, kay ang akong pamilya asa sila. Uwi pa ba sila? Grabe ang kasubo sa mga nagkalaing-laing biktima dinhi sa bagyong Yolanda. Giawhat ang tanan sa pagtabang ug bayanihan alang sa atong mga biktima diri sa Tacloban City. Labi na karon nga ani akitay giatubang nga dako nga kalamidad. Diri sa opisina sa atong mayor dinhi sa Tacloban City ug ato usab paminawon ang iyang mensahe bahin sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Among gibuhat ang among makaya uban sa pagpaningkamot na mahatod namo ang tabang nga ginahanglanon sa mga napektuhan sa bagyo sama sa pagkaon, tubig ug tampal. Dako among pagpasalamat sa daling miresponde sa atong gobyerno sa maong kalamidad. Labi na sa ASEAN, naagi sa ADMER framework. Dako kayo ang ilang natabang sa pag-apod-apod sa relief goods. Ang ilang koordinasyon nakatabang mas maorganisa ang paghatod at pag-apod-apod sa maong tabang. Karon, naginahanglan paghihapon kami ug dugang pa ang tabang. Pero apan karon, nagasalig ug nagalaom kami na uban sa pagkahirusa.
dungad-dungan kita o pagbangon. Bangon Tacloban. Mga nasod nga membro sa ASEAN nagpadala usab og tabang og mga tawo. Nagtrabaho kami aron mapasayon ang proseso aron malikayan ang pagdoble ug masiguro nga paspas ang paghatod sa mga importante nga mga supply. Recovery and rehabilitation programs for survivors of Super Typhoon Yolanda were discussed today in a meeting attended by representatives of various government agencies and ASEAN countries. The survivors were assured of continuing assistance, as we hear from Sweden Velado. Rehabilitation czar Panfilo Lacson assured that the Aquino administration continues its effort to provide assistance to victims of Super Typhoon Yolanda through the Office of the Presidential Assistant for Recovery and Rehabilitation, or OPAR. According to Lacson, the government will provide 171 billion peso budget for the implementation of OPAR projects with the theme Build Back Better and Safer. The programs were discussed in a closed-door conference that was graced by Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman, ASEAN Secretary General Lee Long Min, and representatives of ASEAN members. This in relation to their participation in Yolanda rehabilitation through the ASEAN Agreement in Disaster Management and Emergency Response. Live na live ta diri sa Barangay Otso kung asa gipahigayon ang pag-distribute sa mga relief goods. Ato usab interviewon ang usa ka representative diri sa disaster risk team. Unsa imong pangalan mo? Ako si May, ma'am. Unsa ang imuhang tabang nga gihatag dinhi sa mga nabiktima sa Tacloban City? Ako, ma'am, kauban ako ang mga team. Naghatag kami og mga shelter, mga medical supplies, and mga kapaginahanglanon diri sa biktima. Kauban ang ahensya sa lokal ug international para mapadangat ang seguridad ug mga kinahanglanon diri sa Tacloban nga mga biktima. Kami sa akong kauban diri sa Tacloban nagpasalamat sa ASEAN sa ilang mga gihapanghatag nga mga ayuda sa mga biktima para ang ang seguridad mahatagan og importansya. Daghang salamat, no? Bisan sa tunga sa kagubot, nagpabilin ang paglaom. Ang pagtinabangay sa gobyerno sa mga disaster risk team o sa ASEAN pinaagi sa AADMER framework nagpakita sa importansya sa pagkahiusa sa pag-atubang sa mga kalamidad. Dinhi sa Barangay 11, ako si Shireen Bello, gikan sa ASEAN News. Maayong buntag kaninyong tanan.